Yung resolution po ninyo for temporary suspension sa NTC, yung request ninyo po, kailan yung expected na pwedeng aksyonan? Depende po yun. Naalala ko, dalawang kapatid mo. Yes po. Si JJ at si Carlo. Ng franchise renewal nila noong 2018. Yes. Hindi ba kayo nagkakausap? Kasi tignan nyo ha, ngayon ikaw naman ang naka-ano sa kanila. Yes, and so as public officials, diba? Siyempre sila... Yung mga kababayan kay Congresswoman Mings Lucrales. Again, let me clarify. This resolution is to urge NTC to suspend the franchise because there are possible violations in the franchise itself. Mismo, prangkisa binigay nila. Pero unti-unti natin nakikita na hindi lang pala sa prangkisa nila yung may mga kalabagan sa batas. Ang Constitution, pati ang KBP, at kanina, napakita ko naman, mukalan po ang SEC. Kaya po, sana nga po, tingnan ng NTC to dahil nasa power naman nila to suspend the permits and the licenses po na binigay nila. And we can only urge them with the separation of powers. Kaya po yung resolution ko, solely talaga, urging NTC to suspend muna natin kasi mukhang may mga nakikita tayong violations eh. Bakit tayo papayag na may lumalabag pala sa batas at ipa-continue po natin. So sana po habang ganun, suspend muna natin. Parang teka lang po muna. Tingnan po natin yung mga nangyayari. Suspend muna natin ang airing para malinawan tayo. Ma'am, meron po ba kayong message or comment po? Kasi merong ibang mga nagsasabi na meron pong ibang dahilan kung ba't kayo naghain ng resolution. Like political daw. Political daw po yung paghahain niyo. Okay, so let's not get confused here kung ano ba yung totoong issue at hand. May in-urge tayo for NTC to suspend the violations, to suspend the operations because may nakikita tayong violations. Not just the franchise, but also other things. Alam ko maraming mga marites at saka chismosa dyan, gumagawa ng issue na nagpapaaway, wala naman away. Again, huwag tayo magpadala sa misinformation. Walang galit ng politiko to. Talaga, nakita niyo naman, ginagawa ko naman yung trabaho tsaka due diligence ko. Mukha talaga may mga kalabagan sa mata. So, yun lang naman po. Hindi ko alam bakit daming chismosa na gumagawa lang po ito na hindi naman totoo. Attorney? Yes. Ano po yung patamahan nyo kanina kay Attorney ito na hindi na kinikilig? Kinikilig po ba siya? Tingnan niyo na lang po. Ayoko nag-ano ng mga personal. Diba? Pwede niyo naman tingnan siguro yung post na lang yun. Na, yun. Wala naman akong patama din. Totoo naman, diba? Lahat naman tayo umirid. Walang forever. Kung nga, naniniwala, walang forever. So, kung siya ay natamaan, di, baka may ginawa siya. Pero ako, wala naman talaga. Ako lagi ko sinasabi, walang forever. Kahit panoorin niyo lahat ng TikTok ko at mga Facebook ko, lagi ko sinasabi, ay walang forever. Thank you po. Thank you. Thank you po. That's the short interview, mga kababayan, with Congresswoman Mings Lucrales. ABS-CBN, buhay naman, kahit walang prangkisa. Well, ako lang naman, di ba? Ginagawa natin trabaho natin. Ay, si Dati Maravillas po. Hello. Ginagawa natin trabaho natin. Sinasabi, galing ako doon. Kaya nga ako umalis. Sinabi ko naman yan sa Facebook. Ano pa naman sabi niyo mo po yung tukol sa 1 million yan, Jason? Sana all. Sana all. Oo, sana all. Na-shock din po ba kayo? Oo, na-shock. Na-shock. Lahat kami na-shock, diba? Ma'am, yung sa BIR? Well, kung sinabi kasi niya po na March lang this year, yung reporting niya next year pa. So sana ipasok niya sa BIR next sa reporting ng annual report niya ng income. Yung resolution po ninyo for temporary suspension sa NTC, yung request ninyo po, kailan yung expected na pwedeng aksyonan? Depende po yun sa NTC.
yung powers po namin sa Congress is only to urge nga NTC with the separation of powers. Kaya nga po, tinitingnan natin dito at pinapakita po na may mga violations. No? And since sila yung issue po ng permits and license, sila din po yung naman makakapag-suspend ng permits and license, which in effect will suspend po the operation. So, hindi ko po alam kung kailan kasi ang NTC na po ang bahala dyan. Sa dami po ng nakalkal ninyong mga violations, tingin po ninyo, ilang percentage po yung passability? I can't speak on behalf of NTC, sorry. Hanggang sasabihin ko lang kung ano yung facts at yung facts, may violations po, more than the franchise. What about the decision of the Congress on this, yung violations sa franchise po? As far as today is concerned, the committee has approved the committee report sa adoption of the House resolution as amended. So, kung kailan ma-schedule yan sa floor, hopefully soon, no, magbobotohan ang mga members na kung they're in favor also of adopting it as one whole body or not. Kailangan pa rin yan ng majority na papayag po na. Sa projection ninyo, mga ilang linggo siya o abutan pa ng next year? Hindi ko po, one vote of Congress lang po ako. So, hindi ko po ma-project kung anong mga, hindi ko rin kontrolado kung ano po yung gusto ng mga ibang congressmen. Right now, ilan pa po yung naka-schedule ng mga hearings? Yung continuation nito? I'm not sure. Wala pa po akong natatanggap na invitation kasi usually pag may mga committee hearings, alam nyo naman po, may papadala yan ng notice na magkakaroon committee hearing. So, wala pa po akong na-receive. So, hindi ko rin po masasabi on behalf of the committee kung kailan po yung next hearing. But, magre-recess po kami next week. So, hindi ko po alam kung kailan next. But because of this, o yung nangyaring ngayon, no, since suspended yung tungkol sa furlough, I hope the committee will convene kahit special meeting after even after the break, like sinabi po ni Chair Gus Tambunting kanina po. What about yung presence po ni Pastor Kibuloy? Ipipilit po talaga ninyo na kailangang appear siya personal dito? Well, magsusulat kami ng letter. Grabe naman yung pipilit. Hindi naman tayo nagpipilit ng tao dito. But we will write a letter, right? Sinabi naman po kanina ni Chair that we will write a letter to invite him again and tingnan natin kung anong reply niya. Kung ano yung grounds, why he will not be able to appear or maybe he will appear na, diba po? Para matanungan diretsyo. Halimbawa magmatigas po, may sanction doon ang Congress? Hindi ko po alam. Depende po yan sa anong makikita ng mga congressmen. Kung enough po ba ang kanyang grounds sa hindi pagpunta. Kasi it might be a violation also of the House rules. Hindi po ako fortune teller. So hindi ko po alam. Hopefully na lang when we send the invite magpakita po. Pero tingin niyo yung mga style po ng mga abogado, parang iniiwas nila talaga si Pastor Kibuloy? Kayo na lang po ang mag-decide. Hindi po pwede magsalita on behalf of other people, di ba? Kung may pinagkaiba po ba to sa inquiry before sa other network like ABS-CBN po, yung nangyari sa ABS-CBN? Well, pareho naman po yung pinagdaanan, di ba? Na tinignan yung mga violations sa prangkisa. And doon, well, I cannot speak for the past Congress, diba? Nakita nila na may violations. So, the same here, nakita natin may violations plus more, diba? So, I hope that, the same law applies po dito. Tama. So, tingin ninyo malamang sa malamang ganun yung papupuntahan nito? Hindi ko po alam, basta ang alam ko po, yung resolution lang po na final ko is to urge NTC to suspend habang mukhang may mga violations. Tigil muna. Kasi daming na uungkat diba po? Yung sa korporasyon po, anong pinakaseryosong violations nakita po ninyo? Kasi kayo yung nagtatanong kanina in previous hearings. Well, yung sinasabi po kasi paulit-ulit yung sa Corporation Soul, diba? So, nakita naman po natin na even with the SEC, even ang pag-file po ng kanilang articles of amendment to change to Corporation Soul ay hindi rin mukhang pasok sa batas. No? Naghanap naman po ng butas
meron naman pong jurisprudence dahil nga po pinag-aaralan naman natin to bago tayo nagsasalita at gumagawa ng mga bagay-bagay. And mukhang may inconsistencies din doon na maybe kailangan na, kaya diba, sabi ko sa SEC kanina na sana tingnan din nila kasi iba ang first page, iba din ang trustee certificate at may oath yun. So, perjury pa yun if hindi nila magawa. So, ano po ba talaga? Kaya nga, kung yung tanong natin lahat, ano po ba talaga ang totoo? Opo. Teka lang, tigil-tigil muna natin. By the way, ma'am, si Jason Sabo, pinatawag ninyo yun o basta't pumunta na lang dito? I think, bigla siyang pumunta. I'm not aware. Nakatulong ba o nakagulo? Sa paglilinaw po, sa inquiry po ninyo. Nakatulong sa content natin. Well, he is a according to him, consultant. Kung nakatulong sa paglilinaw o sa pag... Hindi naman po ako yung nagtanong sa kanya. So, I cannot speak for the others or the committee. Mahal kumonsulta doon, 1 million. Kung yung mga nagmamagaling po sa social media, baka gusto niyo po silang invite dito as resource person. Mga nagmamagaling sa social media. Ako po mag-i-invite. Mensahe niyo po sa ating mga kabayan na although meron talagang negative patungkol sa inyo, ano yung masasabi niyo po sa kanila? Well, hindi natin mapiplease lahat. Yes. Diba? Lahat naman alam natin yun. And at the end of the day, alam nyo, ako, hindi ko gagawin to. At hindi ko gagawin yung mga TikTok ko, yung mga Facebook ko, diba? Pag sinasabi ko sa mga tao, diba, sa mga posts ko, kung ano yung mga karapatan nila at ipaglaban nila kung may kalabagan sa kanilang rights o sa batas. So, same lang naman po dito na sana hindi nyo lagyan ng bahid ng kung anong pagkachismosa o marites nyo na hindi naman totoo, no? Wala naman basihan. Ay, nakikita nyo naman na kung may nakikita akong mali, then kailangan hindi tayo maging silent. Diba? There are people making a controversy, turning this controversy para i-divert sa ano totoo na may mga violations para to silence me, to harass me, to cyberbully me, to make libelous statements. Well, pag may makita tayong mali, bakit tayo tatahimik? Correct. Diba? Attorney, may tanong lang. At saka, kaya nga habang tinitingnan natin, suspension lang naman po. Wala lang po ako sinasabing Isara na? Isara na natin. Diba? Parang, at saka hindi naman po ako yung ang NTC ang may power to do it. So, sila magmadali. So, wag niyo pong Madaliin. wag kayong magpapabudol. Sa kung ano ang totoo. Yes. At kung ano ba talaga ang issue dito at ang resolusyon. Suspendin muna natin habang tinitingnan natin. Kasi mukhang meron mga pagbubudol. Huwag tayo magpabudol din. Sana po, diba? Attorney, reaction lang ito. Kasi naalala ko, dalawang kapatid mo. Yes po. Si JJ at si Carlo. Ang Jericho. ng franchise renewal Yes. nila noong 2018. Yes. Hindi ba kayo nagkakausap? Kasi tignan nyo ha, ngayon ikaw naman ang naka-ano sa kanila. Yes, and so as public officials, diba, syempre sila ang sponsor. Doesn't mean na ngayon na dahil sila nga mas may alam ng prangkisa. Diba po? So, dapat make sure ko rin na with my sworn duty as a public official and lawyer as well, no, na duty ko to make sure na walang mga violations. Kahit naman po na sila po nag-sponsor, kung may violations naman po, tatahimik po ba ako? Hindi. Dahil lang po ang mga kapatid ko ang nag-sponsor. Dapat nga mas protektahan ko kasi hindi po ba kung payagan natin may nag-violate ng batas at tatahimik ako dahil lang kapatid ko ang mas kailangan ko rin din sila protektahan na hindi rin nilaloko ang kanilang pag-sponsor. May oath, may duty sila to make sure that they follow the privilege granted to them by Congress. May duty din tayo to make sure that they follow, and if they don't, alam ko naman na mahaharas, diba, tayo. Gagalit kapag pinaglaban mo, may magagalit kapag pinaglaban mo tama. But, again,
sakit man, lalo na kung na taga Davao ako, pero we have to protect. Mas kailangan nga ng protection at magandang service sa mga taga Davao. Ma'am, na nakipagkulog daw leftist group, kung baka nakipagsabwat, ang tinawag pa po niya ng mga political criminal prosecutor daw po. Ano po masasabi po niyo? Like si Congressman Caraps Paduano kanina, di ba? As a resource person na nandito ka and posting things like that after, medyo hindi tama yun. No? What I can say is, if he really has proof, again, balik tayo, may preba siya, may basehan ba, then sana hindi siya magiging libelous sa kanyang pag-post, no? Kasi pwedeng cyber libel yun. I cannot comment on that because, di ba, sana lang po, may basehan siya. Sa pagkakaalam ko, personally, no, wala naman akong sinusuporta na komunista. No, wala po. Hindi po tayo dyan. Again, huwag tayo magpabudol na iniiba at kino-confuse tayo at dinadivert sa totoo. Kasi mukhang yan po ang ginagawa. Diba, binubudol tayo, kino-confuse tayo para hindi makita yung totoo. Which yung totoo, ang daming violations. Yun lang po, doon tayo mag-stick. Sana hindi tayo magpabudol sa mga ganyan, mga tactics, mga marites, mga yun, sana po. Matatalino naman po tayong lahat. Last question. Anong favorite color mo? Well, alam niyo po, maganda po kayo? ang dami nga nagsasabi. Pangit ko daw. Nakakaya sa kanila. Hindi ko, kung sabihin nyo, sa totoo lang, pwede na. Kasi wala pa rin akong forever. So, baka. So that ends, mga kababayan, yung ating short interview with my fellow vloggers kay Congresswoman Migs Nograles. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Alang mga kababayan, gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Saka po, bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.